Ang tinig ni Lyra, ng gabing iyon, ay may ibang himig, mas mabagal, na para bang bawat salita'y mas mabigat kaysa dati. Isinalaysay niya ang isang alaala ng pagkabata, isang agimat na gawa sa balat ng kahoy na isinusuot niya sa leeg hanggang sa ito'y magnas sa ulan. Si Alec, sa kabila, ay nanatiling tahimik ng matagal matapos niya itong marinig. Kinabukasan, wala siyang mga salita. Kaya nagpadala siya ng mas higit pa. Isang piraso ng tanso, kinupes at kuminang na ang ukit ay nabura sa paulit-ulit na paglalaro ng kanyang mga daliri. Ipinwesto niya ito sa tuka ng kanyang pinakakakaibang imbensyon, si Core, isang payat na automatang may anyong ibong mekanikal, kasing bilis ng elektrikal na bugso, dinisenyo upang makalusot sa mga guho at cable na parang isang espiritu sa loob ng makina. Ipadala si Core sa kanluran ay isa ng pagtataksil sa paningin ng guild. Ngunit higit pa roon, kailangan pang tanggapin ni Lyra ang ipinadala. At upang magawa yon, kailangan niyang sabihin kung saan siya naroroon. Isang tiyak na lokasyon. Isang lubos na pagbabawal ayon sa matatanda ng malayang zona. Sa kanilang kampo, may mga bulong na tinutugis ng mga ahente ng guild ang mga tagapaglihi upang sila'y laslasin at pag-aralan. Na ang bawat kamay na mula sa silangan ay isang patibong lamang na nakabalat kayo. Sa panig naman nila Alec, sinasabing ang mga mangkukulam ng kanluran ay nagnanakaw ng mga bihirang pyesa, pinapalihis ang mga agos at nilalason ang mga dalas gamit ang kanilang kakaibang mga ritual. Ngunit itinuro pa rin niya ang isang lugar na bagsakan. At pinalipad ni Alec si Core sa lumang network. Nang matanggap niya ang agimat, hindi agad nagsalita si Lyra. Isang ngiti lamang, saka isang bulong. Alam nilang pareho ang kanilang ginawa. Inabot nila ang isa't isa, lampas sa mga batas, at sa ipinagbawal na galaw na iyon, ipinanganak ang isang pangako, mas maniwala sa isa't isa.